gauge po ang sasakyan. Paano naman po ang Kristiyano? May gauge din po ba tayo? Para malaman na, ay, nalulubat na ako. Meron din po ba? Amen. Meron. Ito po ba yon? Yan ba yon? No money. No money? Oo, lubat ako. No money na eh. Namimintang na eh. Nakakahilo ba? Okay, next. Ito po ba yon? Nadidepress? Bakit nadidepress? Bakit? Walang money. No money, but we have a God. Yan. Always remember na kahit wala tayong money, but if you have God, hindi tayo dapat nadidepress. Amen? Okay. So, ayan. Next. Yan po ba? Ang dami ng bayarin. Napakahaba. Ayan. Nalulubat na tayo. So, ayan. And, yan po ba ang... Ay, sorry. Ayan po ba? May pride pa tayo sa ating puso? Meron pa tayong greed, lust, sloth, envy, wrath, and gluttony. Yan po yung 7 deadliest sins. Nasa atin pa rin po ba yan? So let us check. Baka po yan yung nagpapalubat sa atin. Hindi naman yung walang pera. Kasi kung wala kang pera, basta may Lord ka, okay pa rin ang buhay. Amen? Amen! Ang ating word po ay Ephesians 3:16 chapter 3 verses 16 to 19. So, sabi po dito sa 16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high and deep is the love of Christ, and to know the love that surpasses knowledge, that you may be filled with a measure of all the fullness of the Lord. Amen. So, purihin po si Lord sa pagbabasa ng kanyang salita at tayo po ay manalangin. Sige po, let us put ourselves in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. God, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, na dinako mo kami, Panginoon, sa iyong bahay panambahan, Panginoon, upang ikaw ay purihin, sambahin sa spirito at katotohanan, God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, for reminding us, Panginoon, Lord God, na kapag kami ay nadidepress, Panginoon Lord God, na out of focus, Panginoon Lord God, nawawalan kami, Panginoon, ng gana, Panginoon. Lord God, ang mga salita mo, Panginoon Lord God, ay aming sandigan, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magpatuloy sa buhay, God. We are not exempted, Panginoon, as your children, Panginoon Lord God. Bilang mga lingkod mo, Panginoon Lord God, Ama, kami ay nakakaranas, Panginoon Lord God, ng mga iba-ibang struggle sa buhay. Na yun, Panginoon, ang nakakapagpabagal ng takbo ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. And sometimes, Panginoon Lord God, Ama, dumadating kami sa point na mag-give up na kami, Panginoon. But Lord, maraming salamat, Panginoon Lord God, dahil nandyan ka, Panginoon, to remind us, Panginoon Lord God, na ikaw ay bigger than those problem na meron kami, than those situation na meron kami, Panginoon Lord God. Lord, nakapin mo nga po, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon Lord God. May your words speak to them, Panginoon Lord God, and may your voice be heard, Panginoon Lord God, and may your holy name, Panginoon, be lifted up in our midst, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Sino man po, Panginoon, ang nasa sitwasyon, Panginoon, ng kanyang buhay, Panginoon Lord God, na sinasabi niya na ayaw na niya. Lord, please remind us, Panginoon Lord God, na nandyan ka. Na kapag kami ay pumunta sa iyo in prayer, Panginoon Lord God, Ama, ikaw, Panginoon, ay tutugon because you are always listening, Panginoon Lord God. You always listen to our prayers, Panginoon Lord God. At yun, Panginoon, yung confidence namin to approach you in your throne, Panginoon Lord God, na nandyan ka, Panginoon Lord God. By faith, alam ko, Panginoon, Ama, aakapin mo at i-recharge mo, Panginoon Lord God, ang iyong mga anak. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang iyong salita, itago mo lamang po ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon Lord God, upang sa ganon, Panginoon Lord God, ang tinig mo ang marinig, hindi ang sa akin, Panginoon Lord God. Daluyan nawa po, Panginoon, ako ng iyong pagpapala sa hapong ito, Panginoon. Be with us today, Panginoon Lord God. And Lord,
Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. So, totoo po na tayo mga Kristiyano ay hindi exempted sa mga pagsubok at talagang even the most devoted Christian po ay nalulubat, nawiwindang, nadidepress. So, ano po ba ang gagawin natin? Knowing that there is someone who is praying for us. No time po na sinulat ito ni Paul. Siya po ay nasa house arrest, under house arrest po siya. And then, yung kanyang mga nabahaginan ng salita ng Diyos sa lugar niya. Efesos ba yun? Yung preaching po ni Pastor last Sunday. So, parang may mga bago pang mga mananampalataya, pero marami na din yung mga rooted, sabi doon, even being rooted and established in love. Ibig sabihin, matatagal ng mga Kristiyano. So, ipinag-pray ng ni Paul na i-strengthen siya ni Lord. Ayan. At maintindihan kung gaano kalawa, kalalim ang pagmamahal ng ating Panginoon. So, kapatid, kung may pinagdadaanan ka ngayon, this verse is more than enough for you to encourage. Kasi, alam natin na may nagpipray para sa atin. Sino ba ang nagpipray sa atin? Every time na we are there in the lowest point of our life, sino ba ang nagpipray sa atin? Jesus Christ Himself is praying for us. Amen? Napakagandang bagay po na kung wala ka nang mapupuntahan, wala sino man, walang matatawagan, wala si kapatid, wala si ate, wala sino man. Always remember po na God, Jesus Christ is praying for us. It's more than enough for you to move on, to go on. Huwag kang papayag na nandiyan ka lang. Huwag mong, pag sinabi sa'yo ng kaaway na hanggang dyan ka lang, no, baka ikaw ang hanggang dyan ka na lang. Pero ako, I have a big God. The most powerful God. The most powerful name na inilagay sa silong ng langit. Amen? Amen. So, ano man ang sitwasyon mo, kapatid, sabihin mo, may malaki akong God. Ay, malaki akong God. Yes, bigger than your situation right now. And I can smile because nandyan ang aking Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. So, ano po ang ibig sabihin daw ng refuel? Sa vehicle po, supply with more fuel. Ayan. Sa atin naman po, sabi ko kanina, ang sasakyan may tangke ng tubig, may tangke ng gasolina, at may tangke ng oil. Tayo din po. At kailangan ng vehicle yan para to keep on going, para maayos ang ating travel along the way. Di po ba? At kung tayo man ay ma-traffic, ay tayo, full yung ating fuel. Meron din po tayo to keep us going. Meron po tayong food, which is the Word of God. To keep us going, kailangan natin ng Word ni Lord. To keep us going, kailangan natin ng Holy Spirit, the oil, nagpo-fuel up sa atin. At pag wala yun, yung passion, namamatay po, ay unti-unting mawawala. So, huwag mawala ng oil. You have to be filled with the Word of God, and you have to be filled by the Holy Spirit. At kailangan natin ng water, the living water, which is Jesus Christ. Very good. Yun po ang kailangan natin para ma-refuel tayo, para to keep us going. Ay kailangan po natin ng water, oil, and ano pa yung isa? Gas. Fuel, water, and oil. Okay po. So, yun po yung kailangan natin along the way. Ayan. So, paano po tayo ma-refuel? How to get refuel? Meron pong example. Ayan. To refuel, we need to take a break from outside distraction and reflect in prayer on what has been draining your spiritual energies in order to recharge yourself. In Mark
chapter 1, verses 35 to 39. Sabi po, ayan. Yan po yung pattern, example na binigay ni Jesus Christ. Si Jesus Christ na yun, ha? Knowing how powerful is Jesus Christ is. Pero ginawa niya to. How much more pa kaya tayo, mga kapatid? Sabi dito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Para ma-reviewal ka, pumunta ka sa isang lugar na walang distraction para mag-pray. Because in secret place, God is there. Amen? Nandun ang Panginoon. Why not? Iwanan mo muna yung magulong mundo, magulong paligid. Pumunta ka sa isang place at doon ka manalangin. And not only that, sabi po doon si Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Sabi kay Jesus Christ, parang ganon, "Everyone is looking for you." Sabi ni Simon. Anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya ganon. Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also." Hindi lamang po nag-pray. Kapag ka tayo'y lobat, hindi lamang pray ang kailangan natin. Mag-pray to go to a solitary place to pray. Ang kailangan po din natin ay go out, maghanap ka, outdoor fellowship, C2S is the answer. Outdoor fellowship is needed for you to recharge and to refuel. Pag i-isolate mo ang iyong sarili, walang mangyayari sa iyo, kapatid. Depressed ka na nga, wala ka na ng pera, nag-iisa ka pa, ina-isolate mo pa yung sarili mo. Wag naman, wag mong kawawain ang sarili mo, kapatid. Meron kang magagawa. Ayan. At huwag tayong papayag. Huwag tayong papayag na sinasabihan tayo ng kaaway na wala ka nang magagawa, nandiyan ka na lang. No. It's a big no. Lagi kong no. Because, anong meron tayo, Christians? Meron tayo Jesus sa puso natin. Amen? So, hindi lamang po yun na nag-preach. Anong ginawa pa ni Jesus Christ? That is why I have to come. So, he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Ayan. Pag nag-travel ka, hindi lamang dun sa neighboring villages, nag-effort ka pa to travel. Ano yung tawag dun? Nag-effort ka, devoted ka sa gawain, sa ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Intentional. Mag-travel ka, tapos, oy, Lord, okay na ako dito. Nearby villages na lang. Reachable. Diba? Pero hindi, nag-travel pa siya. Intentional yung ginawa ng Panginoon. Because, mga kapatid, if you are always, if you love to do easy thing, you will never grow. Hindi ko naman sinabi na pahirapan kayo. Diba? Kapag ka tayo laging nasa comfort zone natin, hindi po tayo mag-grow. Hindi tayo magiging stronger. Isang pitik ka lang, ay ayoko na. Hindi naman ako pinansin ni Ate Rose. Kanina pinati ko si Ate Rose, hindi niya ako pinansin, wag na lang, hindi na ako aatin. May ganun ba? Sana hindi na po tayo yun. Ano? Okay. Pansinin man tayo o hindi, si Lord ang pinunta natin dito. Okay po ba? Okay. Si Lord ang pinuntahan natin dito. Wala na sa atin yun. Okay po? Ayan. So, how to get a new world? That is the example given by Jesus Christ. At kung si Jesus Christ po ay ginawa niya to. Ito yung sinasabi niya na, anak, ito yung gawin niyo. Amen? Mahirap po ba na mag-pray? Go to a solitary place and pray? Mag-C2S, outside fellowship?
Outdoor fellowship, mahirap po ba yun? Kasama mo naman mga believers, di po ba? Pero, may mga, siyempre, ang intention natin para mag-outdoor fellowship is para maka-encourage sa mga unbelievers. Di po ba? Ayun. Nag-enjoy ka na, nakasama mo sila, meron ka pang naakay. Di ba? Isang soul kay Lord, libo-libong anghel ang nagsasaya. Why not? Ma-experience natin na kahit isang soul lang for God. Amen? Amen. Hindi tayo hinihinga ng marami. Isa lang. Isa lang. At huwag kang pumayag, kapatid, na wala kang madala. Kahit isa lang. Amen? Amen. Amen. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi kita tatanggapin, Glenda, kasi isa lang ang nadala mo. Gusto ko 100. Hindi po ganun ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, isa lang. Amen? Amen. Okay. Ayun, nag-pray na po ako, nag-outdoor fellowship na po ako. And then, na-devote ko na yung anong ginawa ko na, yung inaano sa akin ng Panginoon. Okay na yun. Hindi ko na kailangan pa yung iba pa. Pero, how to maintain a conveyor type of prayer? What is a conveyor po ba? Kung nakikita po ninyo yung pag nag-grocery tayo, pag pinindot ng cashier yung ano, lumalapit kusa sa kanya, na walang ka-effort siya, papansin na lang niya, lumalapit. At kung hindi niya i-stop yun, hindi siya i-stop. So, ganun po ang gusto ng Panginoon, conveyor type of prayer, continuous. Hindi, kapag pinindot mo lang, saka lang siya titigil. Ayan. How to maintain? Paano po natin ma-maintain? Ay, okay na ako dun sa nagpipray. Okay na yun. Pero hindi, kailangan nating i-maintain. To keep us moving, to keep us going, we need, and we must, kailangan na ating i-maintain. So, ano daw po yun? Number 1, ayan, pray with persistence. Ayan, pray with persistence. Kailangan daw po natin na mag-pray tayo ng masigasig. Ayan, sabi po dito sa Colossians 4:2, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Devote. Italaga natin ang ating sarili sa pananalangin. Being watchful and thankful. Kasi sabi dito, persistent prayer is essential for maintaining spiritual relationship, promoting active exercise of the Spirit's graces, and protecting believers from sin and temptations. It is an order for the Lord Himself. It's not an option. Hindi option yun na pray with persistence. Hindi option yun. It's an order. Pag sinabing order, hindi pwedeng hindi mo gagawin. It's mandated by the Lord. Amen po? Amen. Ay, okay lang naman, hindi persistent. Hindi naman sabi doon, magpas na mag-pray. No. It's an order from the Lord Himself. Pray with persistence. Next po, number 2. Ayan. Pray with passion. Sabi po dito, Paul encourages persistence and passion in life, urging us to be alert, observant, and passionate about prayer rather than advocating for laziness. So, bawal ang tamad. Kahit saan naman po, di po ba? Sabi ng Bible, bawal ang tamad. Hindi kakain, hindi pa kakainin ng tamad. Di po ba? So, ayan, hindi ako tamad. Sabihin nyo nga, hindi ako tamad. So, kawawa tayo. Hindi tayo kakainin ni Lord. Ayan. So, bawal po yan. So, ini-encourage tayo ng with persistence and passion. Ayan. So, ano po sabi doon? Passionate prayer. Ano daw po ang nagagawa niyang passionate prayer na yan? Ayan. Gives direction. At pag passionate ka sa mga ginagawa mo, dinadirect ka. So, gusto po ba na tayo ay in right direction? Amen. Oh, mag-pray tayo passionately. Okay? Ayan po. Next is
Enable us to experience the glory of the Father. Okay. So, enable us to experience the glory of the Father. So, nag-glorify, kapag ka tayo nag-pray passionately, nag-glorify yung Panginoon. Na-experience natin, na mag-glorify natin yung Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Amen? Gusto po ba natin na mag-glorify natin ang ating Panginoon? Aside from serving Him, sa pag-pray, nag-glorify po natin ang ating Panginoon. So why not? That is our purpose, di po ba? To glorify our God. So why not? Ugaliin po natin na mag-pray with passion. And then number 3 na po. Ayan, impacts the lives of others. Ayan. Bakit si ganito? Ang dami namang pinagdadaanan, pero bakit happy pa rin siya? Ang dami na nga niyang problema, alam ko yung buhay niya, pero bakit ang ganda-ganda pa rin niya? Parang si Ate Glenda. Sana all. Ayan. So, di mo ba? Bakit kaya ganon? So, alam ko na. Kaya yung ganyan, nakikita ko lagi yan, nagpipray yan eh. Nagpipray lagi yan. Yung pala, di po ba si King Hezekiah, sana mamamatay na siya. Pero narinig ng Panginoon yung panalangin niya. At dinagdagan pa siya ng ilang taon? 10. Pamihira. Mamamatay ka na. Pero dahil nag-pray siya passionately, nag-glorify niya si Lord, 15 years. Gusto po ba ninyo yun? Amen. Talaga naman, amen. Basta malakas tayo, Huwag lang yung nandun sa malakas pa rin. Na nagagawa pa rin natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ayan. Nai-enjoy pa natin yung fellowship with one another. Nakikita pa natin yung smile ng bawat isa sa mga laro. Talagang sa halagang 20 pesos, magbabasagan ng ng buto, no? Di ba? Masaya tayo doon. Ayan po. Ayan. And next. Yan, pinakalabas na nila po. Ayan. Can pour out our hearts to God. Kapag po tayo nananalangin. Sino na po yung nananalangin na talagang iyak ka na lang ng iyak. Parang wala nang lumabas sa bibig mo, kundi umiiyak ka na lang. Pero hindi ka naman nalulungkot, pero umiiyak ka ng umiiyak. Dahil pinupour out mo yung heart mo kay Lord. So, ganun po. Kapag po kasi hindi ako umiyak sa panalangin, parang hindi po ako nanalangin. Parang ganun, yung feeling ko, yung parang wala lang, mababaw lang yung panalangin mo. Thank you, Lord, na lang. Yung parang ganun. Pero pagka po, umiyak po ako at naramdaman ko yung presensya ng Panginoon, masaya na hindi mo ma-explain. Hindi mo ma-explain kung ano yung saya na nararamdaman mo. Naranasan nyo na po ba yan? Christians, nararanasan natin yan. Amen. Hindi lamang po ako, nararanasan natin yan. Amen? Amen. Ayan. So, number 3. Ayan. Pray with thankfulness. Ito po ay isa sa mga ingredients para tayo ay ma-maintain ang ating conveyor type of prayer. Ayan. Ayan po. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-18, sabi po dyan, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Rejoice always. Paano naman po ako magre-rejoice? Wala akong pera. Tama ba yun, ate? Wala namang pera, rejoice pa ako. Of course, you have so many reasons to rejoice. You have so many reasons to be happy. To smile. Di po ba? Nawalan ka lang ng pera. Hindi ka na nagre-rejoice. Paano naman? Nandiyan naman yung mga anak mo na nagpapasayo, saya sa'yo. Nandiyan yung mga asawa ninyo na nagsusupport sa inyo. And more, nandiyan ang Panginoon. Amen po? Paano naman sila? Pera lang. Nawalan ka lang ng pera, parang isang tinakluban ka na ng mundo. Di po ba? So, Christians, hindi po tayo ganun. Walang dahilan. Hayaan mong si pera ang maghanap sa atin. Diba? Susunod yan sa atin. Amen? Ayan. Ayan. So, let's
move on to, ayan. Sabi po dito, we can begin our prayers by giving thanks. We show our hope in God's ongoing work among us when we give thanks, and for what He has already accomplished. For everything He has accomplished in and through us, we give Him praise. Ayan, when we pray with thanksgiving, we are reminded to be anxious for nothing as we bring all our requests to God. Nasa Philippians 4:6 po yan. Kasi kapag po tayo nagpapasalamat, even yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, pinapasalamatan na natin. Tama ba? Hindi lang, it's very easy to give thanks. Kung binigay na sa iyo, nandiyan na, right before your eyes, nakikita mo na, wow, ang ganda, iPhone. Pinananalangin ko ito, napakatagal na. Para magagamit ko ito sa ministry. Di ba? Napakadali, kasi nandyan. Nakikita. Pero what if, hindi mo pa nakikita, pinanalangin mo, hindi mo pa nakikita, kailangan mo nang ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil, nire-remind tayo ng Philippians 4:6 na, huwag tayong mag-alala. Ayan, sabi dito, we are reminded to be anxious for nothing. For nothing as we bring all our requests to God. Wala tayong dapat ipag-alala. Kaya ipagpasalamat na natin. Hindi pa man natin nakikita, thank you Lord. Kasi yan yung pinapalang, if your prayer naman is naka-tune up or naka-angkla sa will ng Panginoon, aba, at nakikita ng Panginoon ang iyong heart, walang daang hindi ibigayan sa iyo, kapatid. Sabi mo, hindi mo na ako mananalangin ngayon, pagod ako. Isang panalangin na lang pala ibibigay na ni Lord. Na-stop. Kasi hindi mo na, pagod ako ate. Sayang. Di ba? Sana nandyan na, pero pinasalamatan mo na yun nag-stop ka. Kaya sabi doon, prayer without ceasing. Ayan. Kung may pinanalangin ka, huwag mong tigilan sa panalangin. Pero kung years na yan, mga kapatid, tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo at iisanggunin mo kay Lord, Lord, ito ba ay nasa will mo? Ito ba yung will mo? Baka naman hindi will ng Panginoon yan ay pinipilit mo, kapatid. So, i-redirect ka ng Panginoon. Anak, hindi yan ang gusto ko para sa iyo kasi yan ang pinipilit mo. Mapapahama ka dyan kapag kaya ng pinilit mo. Kaya hindi tinutugon ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon maisip mo na, hindi siguro. Tanungin ko kaya si Lord, Lord, pero para hindi sayang ang ating panalangin, mga kapatid, tanungin muna natin kay Lord, Lord, is it according to your will? Kung sabi ng Panginoon, anak, hindi. Huwag mo na lang ipilit, Lord, give me wisdom. Para ano ko din kung ano yung gusto mo para sa akin. Amen? Amen. Mahihirapan ka lang, kapatid, kung ipipilit mo yung gusto mo. Diba? So, isang kunin mo na kay Lord, right there and then tanungin mo ang Panginoon, Lord, is it according to your will? Please, if not, i-redirect mo ako. Igabayan mo ako. Give me wisdom. Amen? Amen. Amen. Ayun. Next po, ayun. Sabi dito, make intercession through prayer. Ano daw po yan, make intercession through prayer? Prayer for the needs of others is known as intercessory prayer. Offering up prayers for others is a selfless way to show love. God commands us to pray for others, but why? Bakit? Sabi dito, because God's own kind, loving nature is reflected in intercessory prayer. God wants us to think as He does. And we can think beyond ourselves and develop compassion for others by praying for them. Pagbihira, kapag ikaw yung tao na nananalangin sa pangangailangan ng iba-iba, you're amazing. At ang nakakagawa lang yan ay ang mga tao
na may totoong Kristo sa puso. Amen? Kaya why not? Mahirap po yan kung kahit para sa Lord yan. Kung para sa atin lang yan, hindi na, wag na. Kay Lord, ayan po. Magagawa lang yan ng tao na may totoong Kristo sa puso. Yung pagtuunan mo ng pansin at panalangin, yung pangangailangan ng iba, pambihira. Speaking of intercessory prayer po, while I am studying this, kahapon, sabi ng anak ko, sabi ng kapatid ko, tumawag sa akin, Vilma, hindi na ako magluluto ng ulam. Bakit? Kasi po, every hapon po, ay hindi kami nagluluto sa bahay. Kasi usually, ang uwi po namin ay 6 o'clock. So, nandiyan na si Nika, nauna sa amin, from Makati, nauuna na sa amin si Nika, nandito lang kami sa Kabuko. So, 6 o'clock, sabi ng kapatid ko, Vilma, hindi na ako magluluto. Bakit? Bibili daw ng ulam si Vince. Sabi ng kapatid na bunso, mama, iba yun na, bago yun na. Hindi ganun po, at medyo may pagkadamot po yung anak kong pangalawa. Pero malambing po siya, yung ganyan. So, sabi, iba yun. Sige, okay, sabi ganun. So, susunduin ba kayo? Sige, pasundo kami. Di, sinundo na po kami. Di siya. Nag-stop kami sa SM and then, bumili siya. Ang tagal, sabi ko, nakatulog na nga ako sa sasakyan. Anak, ang tagal mo. Yan tagal daw sa Chowking, ganyan-ganyan. So, in short, pagdating namin sa bahay, kumain na kami. And then, walang magliligpit. Mama, naghugas ako kahapon. Sabi ko, ako din mama, nung isang gabi. So, walang kundi si nanay. Okay. So, gusto kong mag-react, pero wag na lang kasi nanay ka. Ipakita mo sa mga anak mo na kahit pagod ka, sige anak, okay lang. Pero alam dapat ninyo yung mga responsibilidad ninyo. Okay? So, ayan na po, nagliligpit ako, nagpuhugas na ako, nasa lababo ako. So, sabi ni Vincent, Mama, nangungutak sa akin yung aking yung isang kasama, nanganak na kasi yung asawa niya. Sabi ka nun, ano ginawa mo? Pinautang mo ba? Hindi. Kasi, may binayaran ako. So, nung pagkasabi po sa akin na nanganak yung tapos nangungutang sa kanya, sabi ko, anak, hindi. Bakit mo hindi siya pinautang? Alam mo yung kalagayan niya, ikaw nakakaalam ng kalagayan niya. Di ba nakita mo yung sa Quezon po sila, nagpunta si Vincent sa Quezon, kasama naman. Sabi ko, hindi, bakit hindi mo pinautang? Kung hindi mo mabigay mo yung amount na hinihiram niya, at least may some amount kang ibinigay sa kanya. Para kung nababagbag yung loob ko, hindi ako makatulog, hindi ako sabi ko, pinagpipray ko, Lord, baguhin mo yung heart ng anak ko. Gusto kong maging channel of blessing siya dun sa kasama niya. Hindi sa kung anong bagay. Wala kaming pera. Sabi kong ganun. Anak, oo, may binayaran ka. Pero alam mo yung pangangailangan. Alam ko yung pangangailangan ng nanganak because I experienced nung ako'y manganak. Pag wala tayo, pero hindi ko masyado naramdaman kasi nandiyan ang mga tita nyo. Sabi ko gano'n, anak, nung gabi po talagang naghuhugas ako ng plato, pero nagpipray ako, Lord. Hindi ko siya personally, pero bakit ganun? Parang napabasag, natudurog yung puso ko, sabi kong ganun. Inisip ko po yun ng gabi, tapos pinag-pray ko siya. Kaninang umaga, hindi po talaga ako na papasok yung anak ko, hindi ako mapakaling. Nasa upuan siya, sabi ko, umupo ako doon, sabi ko, anak, pautangin mo ba yung kasama mo? Sabi niya, tumitingin lang sa akin. So habang ako nagkukwento sa kanya, umiiyak ako, tapos tumitingin siya sa akin. Sabi ko, anak, nararamdaman ko siya. Hindi siya lalapit sa iyo kung hindi niya kailangan. Alam mo ang sitwasyon niya, sabi ko gano'n, ikaw nakakita, pero ako hindi kurot sa puso ko. Sabi ko, antindi. Sabi kong gano'n sa kanya, anak, huwag mo nang ibigyan si mama. Pautang mo na lang sa kanya. So, sabi ko, Lord, ikaw na po yung ng heart ng anak. Kasi gusto ko siyang maging channel of blessing. Sabi ko, huwag mo na akong bigyan, okay lang ako. Pautang mo na sa kanya. So, hindi ko kilala, pinag-pray ko siya. Ibigay mo po, Lord, yung mga pangangailangan nila. So, ito po yun pala. Prayer, make intercession through prayer na yung pangangailangan ng iba, ipag-pray mo, ihuli mo na, i-less mo na yung sarili mo because
Alam ni Lord ang pangangailangan mo. Amen? Amen. So, napakaganda po, napakasarap sa pakiramdam kung tayo ay nagiging channel of blessing. Amen? Wala man tayo, pero nandun yung desire ng puso natin na to help those who are in need. Na pwede pa naman tayo kung gumawa ng paraan. Sorry po, sabi. Ayan po. So, ayan. So, napakasarap. At yan po ay, yes, that person na makakagawa nito is an amazing person. At hindi yan magagawa ng walang Kristo sa puso. Amen. At alam ko po, iyan ay nagagawa ng bawat isa sa atin. Amen. Amen? Amen. Ayan. So, yan po yung apat na para tayo ay ma-maintain yung conveyor type of prayer natin. So, ayan po, pray with persistence, passion, with thankfulness, and make intercession through prayer. At walang daan po na pag nagawa natin yan, talaga naman, full tank lagi tayo. Continuous. Wala naman sabi, wala na po akong pwedeng maipag-pray. No. Ang dami ng dapat nating ipag-pray. Amen? Amen. Ayan. Next po. Ayan. For us to get refueled and maintain a conveyor type, we need, ayan, isa-isa lang po. Balikan natin yung example ni Jesus kanina sa Mark. Ayan po. Go to a quiet place and pray. Sabi po doon sa Matthew 6:6, find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. So, go to a quiet place and pray. So, para ma-maintain at ma-refuel tayo at ma-maintain ang conveyor type, ayan, go to a quiet place. Next po is have an outdoor fellowship and share the word. Ayan. Nasa Hebrews 10:25 po, let us not give up. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more. Ayan. Huwag po nating kaligtaan ang pagsisitues. Sino po ba yung nagsisitues dito? Ayan, huwag nating kakaligtaan. Saturday fellowship, and of course, ang ating worship service, of course. Ayan. So, next po is devote yourself to the Lord and believe in His power. Yan po ang kailangan natin. Devote. Sabi po dito, I have given you the authority to trample on snake and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So, we need God for us to refuel and maintain a conveyor type of prayer. Amen? Amen po? So, ayan. Empty pa ba? Full tank na. Hindi na? Full tank na ba? Amen. So, alagaan ninyo yung full tank na yan. I-maintain natin yung full tank na yan. And every now and then, lagi po natin i-check. Ano po? I-check po natin yung ating yung fuel tank natin. Baka na-empty na. Ayan. Amen po? Kasi po, ayan, biyahe-biyahe tayo, papuntang puno na ako eh. Naka-stop na ako sa isang station. So, ay nawili ka kasi ang ganda ng tanawin. Along the Pagudpud, napakaganda ng tanawin, yung beach. Ay nawili ka. You are running out of fuel na naman pala kasi nawili ka sa mundo eh. Ay tumirik ka. So, ayan, alagaan natin. Huwag tayo mawili sa mundo sa mga nakikita natin. Amen? Huwag tayong maengganyo. Baka hindi natin napapansin na i-empty na pala yung prayer, yung fuel tank natin. Amen?
kailangan lagi tayong alert para hindi tayo matuyuan ng fuel. Okay? Ayan. So, dito po na tayo magtatapos. Sabi dito, ask the Lord for strength to keep standing. To keep standing. The journey is still far. You need to refuel consistently. Consistent dapat tayo na nagre-refuel para hindi tayo napupunuan. Amen? Ay, napupunuan. Nagtutuyuan ng gas. At lagi tayong merong hindi lamang yung gas, kundi fuel, kundi yung oil and water is very important. The Word, the Holy Spirit, and ano pa yung isa? Jesus. Living water, Jesus. Amen po? Amen. Amen. So, I hope po na lahat po tayo ay na-recharge at sana po ay may natutunan kayo sa ating pinag-aralan mula sa ating Panginoon. Amen po? Ayan.